Brad. Oh, ayaw niya mag-video record. Brad, bakit video Record record ako. mo? Kaya na ako nakapag-live na baby. Bakit mo kalat ka? Ito gusto mo. Bakit? Sama mo yung mga anak mo. Ay. Pas mo yan, di ba? Yan. Bukat kayo lang. Put ng pula pa, ilang oras lang. Put ng pula kung nalang oras lahat. Magpa-alip. Data, magpa-live. Magpa-book. Isang kapila. mapagpalang araw po sa ating lahat. Putang ko kung butala. Humantong na sa huling paglilingkod, pagserbisyo sa ating mahal na kapatid, Sister Tess Reyes. Sa puntong ito, nadarama natin ang kalungkutan. May konting irok sa puso ng bawat isa sapagkat ito na yung huling tagpo ng buhay ng ating kapatid na po. Subalit, hindi dito nagtatapos ang ministeryo ng ating kapatid. Ito ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga anak at kaibigan. Pagkatapos nito, ilang araw ay madaraman mo ang kurot ng kalungkutan sa pagkawala ng inyong magulang. Ngayon, nadaraman nyo sapagkat narito po siya, nakikita nyo. Daraan ang ilang araw, linggo, buwan, dito nyo mararamdaman ang kawalan ng isang minamahal sa buhay. Naramdaman nyo na po ngayon? Kung kaya napakahalaga ng buhay sa isang pamilya. Sa ganitong pagdiriwang, nakikita natin ang ating Diyos sapagkat siya pinagmumulan ng buhay. Doon lang po tayo huhugot ng pinakamalalim
ng pananampalataya sapagkat siyang nagbibigay at nagbabalik ng buhay na ito. Kung kaya sa oras na ito, marinig po natin ang isang musical rendition na ipagkakaloob sa atin, Brother June Risa at Brother John Barona. Katapos po nito, papasok po si Sister Yoli sa isang panalangin na malibdiban at susundan siya ng malalim na pananalita ng pagtatalaga na ipagkakaloob ni Pastor Joey De Ocampo. Pagkatapos po noon, lalapit ang pamilya, magkakaroon po tayo na tinatawag nilang committal prayer. Ano po? Pagtatalaga sa ating pong mahal na kapatid. Pagkatapos po noon, hindi pa natapos, ano ho, ang oras, tutugtog po ang ating mga kapatid. Ano ho? Magpapatuloy, hintayin natin mapatak ang 1:30. Doon na po ang panahon na ating ihati ang ating mahal na kapatid sa saglit ng panahon na siya ay magiging babalik sa alam mo. Kung kaya nawa po sa oras na ito, ilang minuto na lang, tingnan na po ang ating pong mahal na kapatid sapagkat hindi na natin po siya makikita hanggang sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon Yesus. Yan lang po ang mabuting pag-asa na ating hinihintay tayo magsama-sama sa pagparito ng ating Panginoon Yesus. Muli natin makikita ang ating mahal na kapatid na ito. Kung kaya sa puntong ito, atin na pong papakinggan ang mensahe ng hawit na tutugtugan ng ating pong mga kapatid. Pakinggan po natin.
Stop. Stop. Tayo po ay tumayo sa ating panalangin. Dakila po namin Diyos ang mga salamin. Pinupuri po namin kayo pinasasalamatan. Diyos po. Sa pagkakataong nagkatipon kami upang sa walang sandali na po nakaranas kami ng kapayapaan sa pamagitan ng mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong kaparaan ay napapalalahanan ng bawat isa sa amin. Sapagkat lahat kami nahahantong sa ganitong sitwasyon. Nais niyo paalalahanan ng bawat isa na magtalaga ng buhay sa inyo. Lalo tigil ang pamilya ni Sister Tess. Pag-ipunin niyo, buhay pa siya ay hindi siya ng panalangin para sa kanya. Wala siyang inaalala kundi para at ang kanyang mga panumbalik. Makasama namin sila sa paglilingkod sa inyong nagtatapos na gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na kabutihan sa bawat isa. Totoo na ang sinabi mo na mapapalad. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisipad ng utos ng Diyos na magkagananampalataya ng Jesus. Mapalad ang nangamatay sa Panginoon sa pinag-Espiritu. Sapagkat sila'y magpapanghina sa kanilang mga gawa at ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay pumasok sa kalibuturan ng aming puso upang talagang bawat isa sa inyo makilala ang aming Panginoon na siya lamang ang magbibigay ng buhay sa amin, hindi lang ng buhay sa mga kundi sa pagdating nyo, pagkakalog nyo ang buhay na walang hanggan sa mga nanampalataya at sumunod sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang namin pong pastor na ako'y sa uli pagkakataon ng magsasalita. Samahan niyo po siya at ipagkaloob ang mga salita po ninyo na maging inspirasyon namin ito habang kami ay nag-aantay sa inyo po nalalapit na pagdating. Mahanda nawa ang bawat isa. Para po kapayapaan ang pagkaloob po sa bawat isa sa amin. Ito po aming sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Mahigit isang taon na si Mami Tess ay nakasama namin sa church magmula noong kami po ay dumating. At kapag kami po ay na-assign sa Hawaii, sasalubungin ko po yan pagkaupo at ang
kanyang kamay upang humingi ng blessing sa pamamagitan ng pagmamahal. Noong unang gabi ng ating paglilingkod, kung maaari sana, ay buksan yung kanyang kabaong upang magmanong muli ako sa kanya. Pero wala na. Wala rin pinalampas na panahon na kapag kami po ay kakain sa kapatid ng simangutin, sila po yung kasama namin sa table. Hindi na mangyayari muli yun sa mga kito. Nakapagpag ay pupunta sa buhay, wala nang nanay Tess, sister Tess, na makakakwento sa hapag. Ganun pa man ang realidad ng kasaysayan ng buhay ng tao sa mundo nito ay minsan pinatitigil ng kamatayan. Ngunit hindi po ito ang katapusan ng kasaysayan. At gusto ko pong patunayan ngayong hapon ito ng kamatayan ay hindi huling kasaysayan ng isang tao. Sa pamilyang Reyes at buong kamag-anakan, ng mami, nanay, lola, sister S. Paghawakan ko ninyo ang salita ng ating Panginoon. Sa ayon po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 21, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Marami pong mga tao sa mundong ito, mga pinamahalang na kung bakit